Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Wednesday morning here in Houston, Texas. Praise God for a new day. Praise the Lord Jesus Christ for all provision. Salamat po, Panginoong Sus, sa panibagong umaga. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong kaayo, sa iyong kaayo, sa among mga kinabuhi. Lord Jesus, thank you. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na buhay. Thank you, Lord. It's Wednesday morning, Father God. Salamat po at kami ay nagising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming itaas. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Wednesday morning. Praise the Lord, Jesus Christ. King of Kings and Lord of Lords, salamat sa kanyang kabutihan at tayo ay nagising upang siya ay ating sambahin, upang siya ay ating pasalamatan. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Salamat sa ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Hallelujah, Jesus, thank you. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Diyos na buhay, King of Kings and Lord of Lords, be exalted, Lord Jesus. Thank you sa panibagong umaga. Ngayon ay July 9 dito sa akin. July 9 ng gabi dyan sa Pilipinas. Gabi na. At kung kayo ay nandito, praise God! At nairaos nyo ang buong araw na kasama si Panginoong Heso Kristo, ang batayan ng ating pananampalataya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Good morning, everyone. Salamat sa Diyos at tayo ay muling nagising upang siya ay ating sambahin, ating pasalamatan. Hallelujah. Ngayon ay July 9, 2025. Facebook viewers, Facebook joiners, YouTube viewers, thank you for joining. At ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Mahaba na ang buhok ni Tita Vits. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Maayos na pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan. God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. Marami pa pala akong mga damit na hindi ko pa nasuot. Ito ang mga laces na mga damit. Thank you, Jesus. God is good all the time sa kanyang mga provision. Okay, so tayo ay magpuri. So nandito na ang lahat. Kaya tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita, ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos, at ako'y ilago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Andito kami upang ikaw ay aming purihin. Lahat ay aming ibibigay, sapagkat ang aming mga buhay po ay naging makahulugan dahil isa kami sa iyong mga kinatagpo. Ano man ang mga nakikita namin sa paligid namin, ano man yung mga ginagawa, trending ng mundo, na ganito ganon sa Facebook, sa social media, Panginoon, wala na pong kabuluhan ang lahat ng yan. At kami po ay nakapuko sa inyo, Panginoong Jesucristo, at ang aming mga katawagan sa harapan ng iyong Ama. Nang sa ganun po, darating ang panahon, hindi kami matatakot na mamatay, hindi kami matatakot na muli kang babalik, kundi kami ay naghihintay sa iyong pagbabalik, sapagkat andito kami para kaming mga birhen, yung 5 birhen na yon, na naghihintay na we keep our lamp full sa pamamagitan ng mga salita mo, na ito ay aming naging oil, nang sa ganoon ay makapagpapatuloy ang aming ilawan sa pagpapahayag ng kabutihan mo, Panginoong Jesucristo, sa sanlibutan. Oh, hallelujah. Yes, Lord, kami po ay inyong mga manggagawa sa iyong parasan.
sa iyong field at nandito po ang aming mga buhay, Panginoon, aming iniaalay sa inyo dahil inalay mo ang iyong buhay para sa aming kaligtasan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyong libreng kaligtasan, Diyos Ama, sa iyong pagmamahal na labis-labis para sa mga taong naniniwala sa inyong anak na si Panginoong Hesukristo. Nandito kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Panginoong Hesukristo, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya upang kami po ay matanggap namin ang mensaheng nais mong iparating sa oras na ito. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoon. Lord, we release forgiveness. Kahit pa ang sakit o kaya parang hindi namin kaya, subalit makakaya namin dahil ikaw ang aming Diyos na aming tinitingnan, na ikaw ay puno ng kaawaan at kahit ikaw ay nasa krus na at ikaw ay minumura, ikaw ay nilalait, maging ang iyong tagiliran ay tinusok pa. Pero mas pinili mo pa rin na patawarin ang mga taong nagkasala sa inyo, Panginoong Hesus. Ganon din ang gusto naming mangyari sa mga buhay namin na mapatawad namin ang mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Hesus. Pero hindi namin yan magagawa kung wala ka. Mahina kami, ang aming likas na pagkatao ay mahina. Subalit ikaw ang aming lakas, Panginoong Hesukristo, maging gaano man kasakit ang ginawa ng mga taong ito sa amin, Lord. Patawarin mo po sila at katagpuin mo sila. Pinalangin namin sila ng iyong mga pagpapala ay nasa kanila, Panginoon. Hallelujah. We welcome the Holy Spirit in our midst. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, Panginoong Hesukristo, kami ay naniniwala na you are here. The King is in the room. The King is in the live. Sapagkat ang live na ito ay sa iyo, Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Sinasama ka namin
sa espiritu at sa katotohanan. Mag-usap po kayo nang sa ganun po ay maintindihan namin ang planong nais mong iparating sa mga buhay namin. Hallelujah. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po, Panginoong Kristo, ang iyong lingkod sa iyong krus. Upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita yung kabutihan mo, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. God is good all the time. Bigyan mo kami ng maayos, strong internet connection upang mairaos po namin ang iyong Bible study ng matiwasay at makuha namin, maintindihan namin ang nais mong iparating sa bawat isa sa araw na ito. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. God is good. Ayan. So palakpakan natin ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpak, 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 palakpak. Para sa Diyos na buhay. God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. So mataas na ang aking buho. At sa bawat araw, para sa ganoon ay maingatan ang ating mga mukha, mga ka-Team Jesus. Kung mayroon naman kayong access dyan sa mga ice baby. sa mga ice ba? O wala pala akong hangin. Hindi ba masyadong mainit ngayon? No, sa access sa ice ba? Ice baby para ma-maintain ang ating mukha at mag-ice tayo mga ka-Team Jesus. Ice. Sa umaga ba? Malinis ang mukha sa gabi, sa umaga mag-ice na ganyan. Ice, mag-ice. Sa liig para sa ganoon ay manatiling maganda ang mga anak ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay mga magaganda dahil ang ating anak ay maganda. Ang ating Diyos, no? Ang ating Diyos ay maganda. Tayo ay mga anak ng Diyos, ang mga kapatid ni Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So ayan, nandito tayo sa salita ng Diyos. Para siyang malamig ngayon. Malamig ang simoy ng hangin. Kasi palaging umuulan dito mga ka-Team Jesus. Salamat sa Diyos at tayo ay hindi nabahaan dito. Pero doon sa ibang parte ng Texas, ngayon 100 plus na ang namatay doon sa Hill Country. Hill Country. Ang Guadalupe River ay sobrang taas. Tumaas siya ng 28 feet sa loob lamang ng ilang minuto. 25 minutes yata nung gabi na yon doon sa isang camp, no? At maraming mga bata ang namatay at maging adults din, 100 plus na ang namatay mga ka-Team Jesus. But Lord, we're praying for them. Yung kaligtasan, di man natin alam kung ano ang dahilan at bakit nangyari iyan, no? Sa mga taong nandoon sa lugar na yon. Ang Hill Country pa naman ay isa yan sa mga gusto kong puntahan sapagkat siya, yung country na talaga ba, no? At maraming mga pine trees, maraming mga tanim, ganito, ganyan. So maraming mga camp sa area na yun, sa bulubundukin ng Hill Country. At yan ay na-wash out mga ka-Team Jesus. At marami doon sa Camp Mystic ay maraming mga bata doon ang nakulong dahil sa pagtaas ng tubig, no? Pero napakabuti ng Diyos dahil tayo ay ligtas dito sa Houston, Texas. Hindi bumaha. Salamat sa Diyos sa kanyang protection palagi mga ka-Team Jesus. Kaya patuloy lang tayo na magsilbi sa ating Panginoong Jesucristo anuman ang sitwasyon natin, dahil siya lamang ang nakakaalam at kung tayo ay kanyang mga anak, hindi niya hahayaan na tayo ay masama sa mga sakuna na yan habang
ginagamit niya ang mga buhay natin para sa kanyang kapurihan. Hallelujah. God is good all the time. So, kahapon ay kinausap tayo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kung sino ang mas dakila, si Moses ba o si Jesus. Kaya si Jesus ang mas dakila sapagkat si Moses ay isang alagad lamang ng ating Panginoong Diyos Ama na tapat na sumunod sa kalooban nito. Samantalang si Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos na tapat na sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. So siya ang ating punong pari at siya ang ating tagapag-ugnay, puno ng kaunawaan at siya rin ang ating panganay na kapatid. Kaya a friend, a kuya, no? Natin si Panginoong Jesus. My best friend is Jesus. Ayan. Walk with Jesus. Walking with Jesus. Walking with Jesus alone. So, ang kasama natin sa ating paglalakbay dito sa mundo, dito sa papel na ginagampanan natin sa mundong ito, ay kasama natin sa paglalakbay si Panginoong Jesucristo. Kaya hindi tayo nag-iisa. Anuman ang sitwasyon natin sa buhay, patuloy tayong nakangiti, patuloy tayong nagagalak. Dahil yung ating mga sitwasyon sa buhay, kahit ganun, ay binigyan pa rin tayo ng kagalakan, na kaaliwan ng ating Panginoong Jesucristo upang sa kabila ng ating mga nararanasang pagsubok, yung mga pagsubok na yun din ang gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay makapagbigay din ng inspirasyon sa iba na kung ito nangyayari sa Kanya ay pareho kami ng sitwasyong pinagdadaanan. Subalit siya, nanatili siya sa kanyang pananampalataya, samantalang ako ay lumihis na ng landas. O, yun ito yung sinasabing ang mga lumihis ng landas. Okay. So, kaya huwag tayong lumihis ng landas, mga ka-Team Jesus. Patuloy tayo na patuloy nating panghahawakan ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. So, dito tayo sa chapter 4, 7, 9, 25. Sa chapter 4 tayo ng Hebrew, mga ka-Team Jesus. Chapter 4, verses 1. Continuation ito ng mas dakila si Jesus kaysa kay Moises. So, verse 1, chapter 13. Okay? Verse 1, chapter 13. Verse 1, Chapter 4, verse 1 to 13. Okay, andyan na kayo? Basahin na natin. Ngunit, kahit na ganoon ang nangyari sa kanila, ito yung mga, ang sabi dito, yung kahapon pinag-usapan natin, yung hindi nakikinig sa tinig ng Diyos, no? Nananatili pa rin ang pangako ng Diyos na makamtan natin ang kahingahang mula sa Kanya. Kaya mag-ingat tayo at baka mayroon sa atin na hindi magkakamit ng pangakong ito. Sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita katulad nila, pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya. Tayong mga sumampalataya ang magkamit ng kapahingahang mula sa Diyos. Ngunit hindi ito makamit ng hindi sumasampalataya dahil sinabi ng Diyos, sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapanghingahang galing sa akin. So yung kapahingahan, yun yung peace na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos Ama. Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan.
Ang totoo, nariyan na ito mula pa nang likhain ang mundo, sapagkat sinabi ng kasulatan tungkol sa ikapitong araw, sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At sinabi rin sa kasulatan, hinding-hindi nila makakamtan ang kapahingaang galing sa akin. Malinaw na niloob ng Diyos na may magkakamit ng kapahingaang ito, pero ang mga nakaninig noon ng magandang balita ay hindi ito nakamtan dahil sa pagsuway nila sa Kanya. Kaya muling nagtakda ang Diyos ng isa pang pagkakataon na walang iba kundi ngayon. Dahil pagkalipas ng matagal na panahon, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni David, kung marinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo. Ito na naman ang tinig ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Dito tayo sa 8. Dahil kung tunay na nadala ni Joshua sa kapahingaan ang mga tao noong una, hindi na sana magsalita ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingahan. Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos, at ang kapahingaang ito'y katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Sapagkat ang sinumang magkakamit ng kapahingaang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya, tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Kaya sikapin nating makamit ang kapahingahang ito. Huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumuway sa Diyos, at baka hindi natin ito makamtan, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabilaang talin. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Hallelujah. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat, at sa Kanya tayo mananagot. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Sa araw na ito, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating sa bawat isa. Maraming salamat po, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Okay, balikan natin dito ang chapter 4, mga ka-Team Jesus. Ang pinag-uusapan dito ay ang tunay na kapahingahan. So, yung rest. Kaya nga sabi ni Panginoong Jesucristo, diba? Come to me, all of you who are heavy loaded, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. No? So, ang tunay na kapahingahan ay na kay Panginoong Jesucristo. Noong unang panahon, bago pa man na nilikha ng Diyos ang mundo, nandoon na ang kanyang kapayapaan, ang kanyang peace, no, tunay na kapahingahan. Subalit, kasi sabi dito, ay sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos pagkatapos na ginawa niya ang lahat ng bagay sa mundo. So nagpahinga siya. Subalit kung tayo ay naging suwail sa kanyang mga kautusan, ay gustuhin man natin o hindi tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan o kaya ng tunay na pahinga.
aliwalas, no? Hindi natin alam anong mga gagawin, anong ba to, Lord, hindi tayo makatulog kahit na andyan naman, may trabaho ka naman, may pagkain ka naman, maayos naman ang mga anak mo. Pero bakit ganito pa rin? Wala kang tunay na kapayapaan o kapahingahan sapagkat wala ka sa presensya ng banal na espiritu. So, ang binibigyang pansin dito mga katimjisas ay ang pagkarinig natin sa katawagan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin kagaya ng pagtawag niya kay Pablo doon sa Damascus. Saul, Saul, Saul. Yes, Lord. My Lord, sino ka, Lord? Ayan, kasi hindi niya nakita si Panginoong Jesucristo, di pwede nga makita. Nandoon lang yung yung light na grabe nakakasilaw na light kaya nabulag siya, no? Tapos, tinawag siya at simula doon dahil tumalima siya at sumunod siya sa mga dapat gawin, nagpakumbaba siya sa kanyang sarili na siya ay bulag na, wala na siyang gana, no? Wala siyang kapayapaan, wala siyang peace, introbo siya. Lahat ng anumang meron siya, lahat ng kagalingan niya dahil magaling si Saul pagdating sa salita ng Diyos, yung mga satura, yung kanilang mga scroll, nami-memorize yan ni Saul lahat ng mga yan dahil siya ay isang Pariseo, no? Siya isang Hudyo, siya siyang Romano. So double citizenship ang kay Paul kay Saul sa makatuwid. Tandiag siya, prestigious ang kanyang pagkatao. Subalit nang siya ay tinawag ni Panginoong Jesucristo at siya ay nabulag, no? Inutosan siya, pumunta ka doon sa Damascus, makikilala mo doon ang ganito, ganyan. Tumalima siya, nagpakumbaba siya, sumunod siya sa kalooban ng Diyos, kahit yung ginamit ng Panginoong Jesucristo na magpapagaling sa kanya, na i-lay hands ang kamay niya, ganyan, ay nagtaka nga, Panginoon, itong taong ito, siya ang tumutugi sa amin, sa mga Kristiyano. Pero ang sabi ng Panginoon, gawin mo. I-ministeryo mo siya, i-lay hands mo siya para gumaling. O kaya ginawa din ng taong yun. At sinabi niya, andito ako, hindi sa sarili ko, kundi yun ang kautusan. Ayun ang sabi ng aking Diyos. So yun ang pagbabagong nangyari kay Saul. At siya ay ang pangalan niyang Saul ay pinalitan ng Pablo. So ano ba ang emphasis ng mensahe ng Diyos sa atin paulit-ulit dito sa 3 ay yun pa rin, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo. Yan ay nasa chapter 3 verses 7 and 8. Ngayon nandito tayo sa chapter 4 verse 7 din. Muling nagtakda ang Diyos ng isa pang pagkakataon na walang iba kundi ngayon. Ngayon ang panahon, ngayon ang araw, ngayon ang pagkakataon. Kung marinig natin ang boses ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo. Sapagkat tayo nga mga ka-Team Jesus ay nasa huling yugto na ng mundo. We are on the end times. So tayo ay magpakumbaba sa presensya ng banal na Espiritu. So paano tayo magpakumbaba kung hindi pa tayo nabaptismo sa tubig? Ang ating isang paa, ang ating kaliwang paa ay nandoon pa sa mundo. Ang kanang paa ay nandito sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Ang kaliwang paa ay nasa mundo, sapagkat hindi ka pa man nabaptismo sa tubig.
So, nahati pa ang iyong pagkatao. Kailangan na mabaptismo ka sa tubig upang sa ganoon buo ang iyong pagkatao bilang anak ng Diyos. Hallelujah. So kayo dyan na hindi pa nagpabaptismo sa tubig sapagkat nagugulat kayo, nalilito kayo, ano mga gagawin nyo, pumili ka. Si Panginoong Hesukristo o ang pamilya mo o ang mundo. Sapagkat we cannot serve two masters. We cannot serve two masters. Isa lang ang pwede nating sundin. Si Satanas o si Panginoong Hesukristo lamang. Kung si Panginoong Hesukristo lamang ang susundin natin, hindi tayo mahihiya. Sapagkat kung mahihiya tayo, ikakahiya din niya tayo sa kanyang ama. So, para sa akin, nung ako ay pinili na ng Panginoon, wala nang mahalaga, wala nang halaga kung anong sasabihin ng iba sa akin, kung siya ay ganyan, ganito. Natural lang yan. Kung ako man ay nagkasala sa iyo, patawarin mo ako, nagkamali ako. Subalit hindi mo ako pwedeng husgahan sa aking pagiging Kristiyano. Kaya itong mga taong ito, they are confessing that they are Christians, but opposite ang kanilang mga ginagawa. Naway patawarin sila ng Diyos at dinideklara din natin na patawarin sila ng Diyos. Lord, convict their hearts na maging gawin nila kung ano man po ang totoong Kristiyano, ang totoong magiging Kristiyano. So, ipinagdadasal natin sila, mga ka-Team Jesus, na katagpuin sila ng ating Panginoong Hesukristo, ng banal na Espiritu, nang sa ganoon ay maranasan din nila ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kapahingahan na kay Panginoong Hesukristo lamang maaaring makamtan. Hallelujah. So dito, binibigyang pansin, sabi dito sa 10, verse 10, sapagkat ang sinumang magkamit ng kapanghingahang mula sa Diyos ay makapagpahinga rin sa mga gawain niya tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Kaya sikapin nating makamit ang kapahingahang ito. Huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumuway sa Diyos. Nandito na tayo sa 11, okay? Na sumuway sa Diyos at baka hindi natin ito makamtan sapagkat buhay. Okay, so dito muna tayo sa 10 and 11. So, kung sino man ang nakakatanggap sa tunay na kapahingahan, ang kapahingahan ng Diyos, ay makapagpapahinga din sila sa kanilang mga gawain. Kaya kung tayo ay nandito sa atin yung tunay na kapahingahan ng Diyos, ay kapag araw ng pahinga, di ba, nandoon yan sa Genesis 1, at yung ating mga kapatiran sa Butuan chapter ay yung Team Jesus sa Butuan chapter ay nagbibigay sila ng kanilang mga testimonies, ng kanilang ang mensaheng saan sila tinuruan ng ating Panginoong Kristo, na kung saan kailangang magkaroon ng pahinga, kagaya sa ating Diyos Ama, na siya ay nagtrabaho, gumawa sa loob ng 6 na araw. Tayo bilang mga anak niya ay kailangan ding magpahinga. Subalit kung wala sa atin ang tunay na kapahingaan ng Panginoong Diyos Ama, ang nangyayari diyan ay patuloy pa rin tayong nagtatrabaho kahit na Sabado, kahit na Linggo. Wala sa puso natin yung conviction ng Holy Spirit na
hindi ako kailangang magkaroon ako ng pahinga kahit isang araw. Kung halimbawa itong mga nagsisilbi sa Diyos, no, yung mga pastors, mga deacons, mga teachers of the law, ganyan. Ang abala sila sa mga araw na ang kanilang busy days, no, ay ang Sabado at Linggo. Dahil nga, yun yung time na maraming mga taong tumatawag para ma-minister sila, nagpre-preach ang mga pastors mula Sabado hanggang Linggo. So, ang kanilang pahinga, ang rest day nila ay Lunes, o kaya in between. Lunes, most of the time, ang pahinga ng mga manggagawa ng Diyos, no? Kung sila ay mga full-time na nagmi-ministeryo sa mga tao, nagme-messages, nagkakaroon ng Bible study, ng conference at iba pa, nagmi-ministeryo, nagtuturo. Ang kanilang pahinga ay Lunes. Lunes ang kanilang pahinga. Sapagkat sa bawat araw dyan, Lunes magpahinga ang mga manggagawa ng Diyos. Doon sa Baguio, halimbawa, pagdating ng Tuesday, ang Tuesday mga ka-Team Jesus ay prayer intercession. Sa makatuwid, yung mga prayer intercessors, sa linggo, 'di ba, sa linggo pag nag-church service, doon sa isang papel na 'yan, may ibibigay na papel, magbigay ka ng offering mo or hindi, no? Tapos mayroon doong papel na nakapasok na kasama na prayer request. So yun yung prayer request. So yung prayer request na 'yan ay isasubmit niya ng mga taong gustong ipagdasal sila. So pagkatapos ng Lunes na pahinga ng mga manggagawa ng Diyos, ay ang Martes naman, kung sino-sino yung mga nagbigay nung linggo na yon o Sabado na yon na may mga church services, kung sino yung mga nagbigay ng mga papel na yon na mayroon silang mga prayer request, yun ang ginagawa pagdating ng Martes. Resume yung mga manggagawa, mga full-time, part-time na mga manggagawa, ay pumupunta doon sa church, umaga pa lang, upang magkaroon ng intercession. So, mayroon na naman yung schedule sa buong araw na yan. May schedule yan na intercession. Okay, ikaw sa umaga, isang oras ka dyan na ipag-pray mo itong mga prayer request ng mga nandoon, no? Ng humlagbigay ng mga papel na nakasulat yung prayer request nila, pangalan nila. So, ikaw, isang oras ka, from maaga yan, from 6 to 5, from 5 to 6, ayan, ikaw ang mag-intercede, 6 to 7, hanggang sa gabi yan, ang intercession, mga ka-Team Jesus. So, yun, mayroong may schedule yan. Pagdating naman sa Miyerkules, ang Miyerkules ay midweek service. Kasi hindi pwedeng hindi tayo kakain. Kaga sa atin ngayon, araw-araw tayong kumakain. To God be the glory, at binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na nakakain tayo ng sariwang pagkain niya araw-araw. Samantalang yung iba na hindi nagjo-join ng daily Bible study, daily reflection, hindi nagjo-join, so maaring sa linggo lang sila kumakain ng salita ng Diyos, at kung tayo ay linggo lang kumakain ng salita ng Diyos, anong mangyayari sa ating kaluluwa? Malnourished ang kaluluwa na yan. No? Kung linggo lang sila kumakain. So, salamat sa Diyos, kumpara mo, kung ang iyong katawan, tayo, physical na katawan, ay kumakain lamang isang beses, isang linggo, ay, anong mangyayari sa ating katawan? Sa palagay mo, ay buhay pa tayo ngayon? Wala na katawan natin, sapagkat isang beses lang tayong kumakain isang linggo, maaring nakasurvive, pero payat na tayo at hindi na tayo makagalaw dahil wala ngang energy. No? Kaya pagdating ng Wednesday, itong mga taong ito na mga abala sa mga buhay nila, mga trabaho nila at iba pa, ay mayroong tinatawag na midweek service. Na kung saan sa gabi yan isinasagawa after office hours
para yung mga nagtatrabaho, ganyan-ganyan, makakapunta pa rin sa midweek service, makapagpupuri, mayroon ding praise and worship, tapos yung pagbabahagi sa salita ng Diyos na naman ng mga pastor o kaya ng full-time na mga manggagawa. Ayan. So, pagdating ng Webes ng umaga o Webes ng gabi, depende, mayroon naman yung tinatawag na sector Bible study. So yun yung ang bawat mga manggagawa na na-assign sa iba't ibang barangay, sitio, kagaya doon sa Baguio, no? Sitio doon sa Baguio, ako doon 3 years ako doon sa Baguio. So yun, mga manggagawa, ikaw ay na-assign sa baryo ganyan, ikaw ay na-assign sa baryo ganito, ganyan. So pagdating ng Webes, dito yan sila sa church, no? Dito yan sila sa church. Tapos mag-pray, okay, ito ang pag-uusapan natin sa Bible study, ganyan. Tapos ipanalangin sila ni pastor. Pagkatapos nun, go ahead na, humayo na kayo. So, pupunta na yan sila sa iba't ibang mga lugar, doon sa kung saan sila na-assign, na mayroon silang mga Bible studies. Doon na sila, ganon. Ganon ang mga gawain, no, sa vineyard ng ating Panginoong Jesucristo. So, pumupunta na yan sila, mayroon na doong mga Bible studies, Webes ang Bible study doon sa Baguio. Magkatapos pwedeng sa gabi, pwedeng sa hapon, depende sa kung sino yung mga attendees mo sa Bible study. At pagkatapos ng Bible study, yan ay Webes. Biyernes naman mga ka-Team Jesus, busy ang church. Biyernes naman, yun ang tinatawag nating evangelism time. Evangelism ang Biyernes. So, kung sino yung mga walang trabaho dyan at sino yung mga maka-join, dahil mayroon namang mga manggagawa sa church, yun ang evangelism time. Ang ginawa namin dati, nung hindi na ako nagtrabaho, nag-resign na ako sa St. Louis at hinintay ko na lang yung kalooban ng Diyos na papuntahin niya ako rito sa Amerika. 6 months akong nag-full-time sa church, 6 months. At yun, ang ginagawa namin. Pag Biyernes, full-time yun mga ka-Team Jesus, walang sahod yun. Voluntary kong ginawa yun. At si Tito Brian, ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo upang padalhan niya ako ng pera doon sa Baguio para sa aking boarding house, para sa budget ko, no, sa aking pagkain. Yan. Pero full-time akong nagsilbi sa ating Panginoong Jesucristo doon sa church sa loob ng 6 na buwan na wala na akong trabaho. Hindi na ako nagtrabaho. Full-time. At doon sa church ay wala akong natatanggap na love gift o ano pa man, no, wala. Pero ginamit ng Diyos si Tito Brian upang suportahan yung aking mga pangangailangan. Hallelujah. So ngayon, yan, tinirain ako ng Panginoon sa mga gawain. So pag Biyernes ay magkaroon kami ng anong tawag nun, yung evangelism. So buong isang jeep kami, isang sasakyan kami, at saan tayo ngayon? So bawat Biyernes, mayroong specific na lugar sa Baguio na pupuntahan namin, o doon tayo sa barangay ganyan. Pumupunta kami sa mga bulubundukin, mga ka-Team Jesus, kasi nga ang mga bahay doon, 'di ba, bundok ang Baguio. Hindi man yung mga bahay nila na magkasunod-sunod, no. Ang mga bahay nila ay ang lalayo. May bahay dito na nakatago sa isang parang bulubundukin, tapos aakyat ka pa doon sa ibang na nandoon na naman may isang bahay na naman. Ganon ang Baguio. Maliban kung nandoon ka lang sa town, nandoon ka sa siyudad, sa Patag ba. Pero pag pumunta ka na doon sa mga bulubundukin, hindi magkasunod ang mga bahay doon. Naaakyat ka pa. Yun ang ginagawa namin. Aakyat-akyat doon sa mga bundok at kumakatok-katok sa mga bahay. Andito po kami. Pinagdadasal namin kayo. Dala namin ang mabuting balita. Ganon.
Ganon ang ginawa namin dati mga ka-Team Jesus. So, nag-evangelize. Kahit doon sa jeep, kami ay sumasakay sa jeep, ay nagbibigay kami ng mga tracts, no? Hindi kami yung mga, sinasabi namin mga kapatid, hindi kami yung mga nangungulikta ng may sobre ba na nangungulikta, di ba? Yung mga alagad ni Kibuloy, sila ay pumupunta, sumasakay sa mga jeep, at nagbibigay ng mga sobre na ganyan, o magbigay ka, ganito, ganyan, donation daw, ganyan, ganon. Pero, pag sumakay kami ng jeep, Biyernes na yun, sasakay ng jeep, okay, ang ginagawa namin ay nagdi-distribute kami ng mga tracts na libre. Ito ay ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Basahin ninyo upang maranasan ninyo ang tunay na kapahingaan, ang tunay na kapayapaan na nanggagaling lamang sa ating Panginoong Hesukristo. So yun ang ginagawa namin mga ka-Team Jesus. Ha? So ganun yung ginagawa namin, na pumupunta kami sa mga bulubundukin, parang na, oy, ano ba to? 10 centavo, 10 centimos na lang at makarating na tayo sa langit. Ganun sa Baguio, mga bulubundukin yun eh. Oy, ang lapit na ng langit, oh. Sa kataasan ng naakyat namin. Salamat sa Diyos. Yung mga time na yun, di ako hinihingal kasi nga aktibo ako eh. Akyat, ganun ang Baguio eh. Bulubundukin, kaya aakyat ka, bababa ka, ganyan. Dahan-dahan ka lang talaga. At kung hindi, ay nako, gugulong ka doon sa baba. Hindi madali, mga ka-Team Jesus. So, ayun o. Pinagdadasal namin yung mga bahay-bahay na yan, na ganito, binigyan namin ng tracts. Minsan, pag sinasabi ng Holy Spirit, bigyan ninyo yan ng mga bigas, bigyan ninyo ng mga dilata. Magdadala kami mula doon sa patag, doon sa baba. Dala-dala namin yung mga bigas, mga dilata, at aakyat kami sa mga bundok at kumakatok sa mga bahay. Ito, may magandang balita po kami sa inyo. Minsan ay yung isang bahay na yun ay marami palang mga aso. Naranasan ko yan. Maraming mga aso. No? At yung mga aso na yun ay tinakbo kami. Ako ang nahuli. Sabi ng Holy Spirit, huwag kang tumakbo. Lord Jesus, tulungan mo po ako. Hindi ako tumakbo. Tumigil din ang mga aso. Dahil tumigil ako, sila nandoon na, hindi ako tumakbo. Holy Spirit, protect me. So, nag-frozen ang mga aso. Gumanon din ang mga aso. Hallelujah. So, dahil hindi mo maiwasan yan kasi pumupunta ka, kumakatok kayo sa mga bahay-bahay. Yan ang sinasabing aggressive evangelism yan, mga ka-Team Jesus. Hindi kami nakihiya na wala kami rito upang humingi ng donation, mga kapatid. Hindi kami naparito para humingi ng donation o naparito kami upang bigyan kayo ng balita, magandang balita. May magandang balita kaming ibabahagi sa inyo, ang libreng kaligtasan, John 3:16. Ganun no? Dinitrain kami doon, mga ka-Team Jesus, kaya ako grabe yung experience ko doon sa Baguio. Akyat doon sa mga matitirik na mga ganyan, at tapos, Lord, tulungan mo po ako, Lord, Allah. Pero nandoon yung zeal, yung fire of the Holy Spirit na gawin ito sapagkat ito ang nais niya sa buhay ko. Ang sarap ng pakiramdam ko nun, mga ka-Team Jesus. Gaan na gaan, parang lumilipad yung aking katawan, at saka yung kinakain ko doon sa Baguio ay sariwang-sariwa. Mga kain doon sa Baguio, mga strawberries, hindi ako kumakain doon ng mga pinirito, but ang kadalasan kinakain ko doon mga steam na mga gulay, steam na isda, steam na manok, ganun lang kinakain ko, sariwa, at tapos yung mga gulay, mga carrots, kinakain ko ng hilaw yun. Hallelujah. No?
So yun mga ka-Team Jesus, yung ano natin, yung mayroon tayong mga katawagan. Ang sabi, pag narinig ninyo, so narinig ko ang katawagan ng Diyos, here I am Lord, send me. Wala nang halaga sa akin ang mga bagay-bagay sa mundo. Wala nang halaga sa akin kung anong sasabihin ng iba, hindi na. Wala nang halaga yan. Ang importante, kahit sabihin pa nila, ay, itong ganyan. Sino ka ba na magsasabi sa akin yan? Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang sasabihin ng aking Diyos sa buhay ko. Nagampanan ko ba ang kanyang katawagan sa akin? Nakinig ba ako sa tinig ng Diyos? No? Sa tinig ng Diyos, mga ka-Team Jesus. So, ang sabi dito sa salita ng Diyos. Nasa 11 tayo, chapter 4 verse 11. Kaya sikapin nating makamit ang kapahingaang ito. Huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumasaway sa Diyos o sumuway sa Diyos at baka hindi natin ito makamtan sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang dito yan sa 12, wag niyong kalimutan. Espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. So yan ang salita ng Diyos, buhay. The Word of God is more than two-edged sword na papasok dito sa puso ng sino pa mang nakikinig. Kung siya ay nakikinig sa tinig ng Diyos, hindi siya makapagtanggi. Wala sa kanya yung, paano ngayon yung aking pamilya? Paano ngayon? Alam nyo ba na isinakripisyo ko ang aking mga anak, ang aking pamilya. Isinakripisyo kong mga bata. At ako'y umalis. At yun, kinatagpo ako ng Diyos sa Baguio. Doon nagsilbi ako. At dahil sa pagsisilbi kong iyon, hindi ko na inaalala ang mga bata. Paano ang mga anak ko? Paano yung mga bata? Paano yung mga ganyan, Lord? Ay isinuko ko sa Diyos ang lahat. Panginoon, piliin kita. Piliin kita, ikaw na ang bahala sa pamilya ko. Ikaw na ang bahala sa mga anak mo, sa mga bata. At dahil pinili ko ang Panginoong Hesukristo, mga ka-Team Jesus, hallelujah! Andito ako ngayon sa Amerika, ginagamit ng Diyos, to God be the glory. At ang mga bata ay lumaki sila na mabuting tao na preserve ang kanilang mga buhay. Sapagkat yun ang reward ng isang manggagawa ng Diyos na sinunod, mas pinili ang nais ng Diyos sa buhay niya kaysa sa mga pag-aalala niya sa mundo, pag-aalala niya sa pamilya niya. Paano ang aking nanay? Paano ang maraming mga buts, what if? So kung tayo ay tinawag ng Diyos, narinig natin ang tinig ng Diyos. Anong sabi doon? Ngayon, huwag ninyong patigasin ang mga puso ninyo. Ngayon, this is the time for you to stand and trust the Lord kung siya man ang tumawag sa inyo. To God be the glory. So, ayan ang mga bata, maayos ang mga buhay nila. Ginamit si Papa Edgar upang sila ay maturuan, maituwid, nandoon siya. At nang ako ay naging stable na dito ang aking sitwasyon, no? Kinuha ng Diyos si Papa Edgar. Kinuha ng Diyos. 50 years old nang si Papa Edgar. Kinuha siya ng Diyos. At ayun, ako naman ang ginamit ng Diyos para sa mga bata. Hallelujah. To God be the glory. Bakit? Kasi pinili ko, Lord, bahala ka na sa mga anak ko, bahala ka na sa mga bata. I'm here to serve you. At yun ang naging reward.
ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagaan na buong pusong nagsisilbi sa kanya. O, ang sabi dito, dito tayo sa last part nito. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa kanya tayo mananagot. O see? Hebrews 4, chapter 13. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa kanya tayo mananagot. Hallelujah. So, lantad tayo sa Diyos. Walang nakatago sa kanya, mga ka-Team Jesus. Makapagtatago tayo sa tao. Subalit sa Diyos, hindi. Hindi tayo makapagtatago. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Maaring we can pretend makapagkunwari tayo sa tao. Subalit sa Diyos, alam niya ang kalaliman ng ating mga iniisip. Alam niya ang motibo ng ating mga puso. At kung tayo ay hindi tapat sa Kanya, at kung ang ating mga motibo, kung ating mga motibo ay dahil mayroon tayong mga iniisip na mga benepisyo, kung tayo ay ganito, kung tayo ay ganyan, mananagot tayo sa Diyos. Sa halip na, yes Lord, here I am. Send me. Hindi mo na aalintanain kung anong mangyayari sa pamilya ko, anong mangyayari kung wala na akong trabaho dahil nag-full time ako sa ministry, ano nang mangyayari sa ano ko, ganito, ganyan. Mayroon nga yung nandoon pa si Panginoong Hesus, nandito pa si Panginoong Jesucristo sa mundo. Tinawag niya yung isang disipulo, come, follow me. Sabi ng isang disipulo, teacher, uwi mo na ako sa amin dahil ililibing ko pa yung aking ama. Yan, maglilibing pa kami ng ama ko. Leave it to the dead. Sabi nga niya, hayaan mo sila. Sila ang gagawa niyan. Follow me. So, ang pagsunod natin kay Panginoong Jesucristo ay wala yung mga ifs, what ifs, buts, mga ganyan, wala yun. Ang pagsunod natin kay Panginoong Jesucristo ay kabuuan yan ng pagkatao natin. We are convicted, I am decided. Yes, Lord, here I am. Na wala tayong iniisip na, compensate nyo ako, bigyan nyo ako ng allowance kasi ganyan, bigyan nyo ako na paano naman ako mabubuhay. The Lord will make a way for that. Kasi He is the source. He is the source. The Lord is the source of everything. Diba? Pinag-aralan na natin sa Genesis. Lahat ng bagay ay gawa ng Diyos. Lahat! Walang exempted. Siya ba? Siya ba ang hindi magbibigay ng ating pangangailangan? Kung binigay nga niya, kung binuhay pa nga niya yung mga taong wala sa kanyang presensya, tayo pa ang hindi niya bubuhayin. Tayo pa na itinuring niyang mga anak na silyado ng banal na espiritu, ang hindi niya pagpapalain, ang hindi niya gagabayan, ang hindi niya ibibigay ang ating mga pangangailangan. Kung ibinigay nga niya ang kanyang anak na kaisa-isa, for God so loved the world, lavish na pagmamahal ang ibinigay ng Diyos Ama para sa sanlibutan. So loved the world. Yan ang sinabi sa John 3:16. For God so loved the world. Labis, extravagant ang klase ng pagmamahal ng Diyos Ama na kahit ang kanyang anak ay hindi niya
i-withheld na, wag, anak ko kaya to. Oh. Bahala kayo dyan, mga mamatay kayo dyan sa kasalanan nyo. Hindi eh. For God so loved the world. Tayo pa kaya ang hindi niya bibigyan ng ating mga pangangailangan kung inuna natin siya? Kung isinuko natin sa Kanya ang lahat? Kasi kung wala tayong tunay na kapahingahan o rest o kaya peace na nanggagaling sa Diyos, hindi natin maiintindihan ang ibig sabihin ng pahinga. Pahinga. Hindi natin maiintindihan ang ibig sabihin ng pahinga. Kahit na may pahinga, kahit na pahinga sa araw, may isang araw na dapat magpahinga, ayon pa rin, nagtatrabaho pa rin, ayon pa rin, naghanap pa rin ng pagkakakitaan. Gayong alam na nga natin na magpahinga tayo. Ang katawan ay kailangang ipahinga. At huwag kayong mag-aalala sa kinabukasan, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Oh, hallelujah. Tayo pa ang hindi niya bibigyan ng ating mga pangangailangan. Gayong siya nga mismo, hindi nga niya itinanggi ang kanyang anak, ginamit nga niya para isakripisyos para sa atin. Ganon niya kamahal ang kanyang mga nilikhang tao. So kung hindi natin maranasan ang tunay na kapahingaan, hanggat hindi natin naintindihan, kung wala tayo sa presensya ng banal na Espiritu, hindi natin maintindihan ang tunay na kapahingahan. Minsan nga, linggo, sabado, ganyan, nausap-usap kami, ay ganito ganyan, sabi ko kay Tito Brian, huwag tayong mag-usap ng tungkol sa trabaho, tungkol sa business, tayo mag-usap dahil pahinga natin ngayon Sabado, pahinga. Kaya, i-relax natin ang mga isipan natin, saka na yan. Linggo, mag-worship kami ng linggo ng hapon, ayan, maglaba na ako sa linggo ng hapon, tapos na, ang aming pahinga ay Sabado man. Pagkatapos ng worship natin, Bible study natin, pahinga na yan. No? Kinabukasan, linggo, magsimba, okay. Tapos nun, kain, yan na si Tito Brian, magtrabaho na yan sa kanyang mga paperworks, mag-submit na. Ako naman, maglaba, magganyan, mag-schedule. Kasi tapos na yung pahinga namin ng isang araw. So, God will provide. Binigay nga niya ang kanyang anak tayo pa kaya hindi niya bibigyan? You of little faith. Ngayon tayo, rebuke Israel na naman tayo. Walang nakatago sa Diyos. Alam niya mga puso natin. Alam niya mga iniisip natin. Ano ang dahilan? Sigurado ka ba sa iyong desisyon na tayuan ang iyong pananampalataya kay Kristo? Ano man ang mangyayari. Baka sa umpisa ka lang, aktibong-aktibo, apoy na apoy. Unti-unti, habang sinusubukan ng pagkakataon, ng panahon, sinusubukan ng demonyo sa mga tukso, unti-unti. Nawala na yung iyong ilaw, wala na, napatay na, off ng ilaw. Kailangan nga, i-restore natin. Kaya nga, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Kaya nga araw-araw ay nire-renew natin ang ating covenant sa ating Panginoong Kristo. Here I am, Lord Jesus. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation. And renew a right spirit within me. See? Restore unto me the joy of my salvation.
Na ibig sabihin nun, araw-araw, i-restore natin ang kagalakan sa mga puso natin na tayo ay naligtas na. Restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Para sa ganoon, sa araw-araw ng buhay natin, hindi natin nakakalimutan ang John 3:16. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Labis-labis na kahit sa ako ay ako'y isang makasalanan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero kinatagpo niya ako at pinili niya ako sa makatuwid. Nararapat lamang na ideklara ko siya sa sanlibutan at wala akong pakialam kung lilibakin nila ako, kung ay masama maugali niyan, ay mga ganyan. Hindi naman nila alam na ang pagbabago ko. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam sa mga pagbabagong ginawa niya sa mga buhay natin. Tanging ang Diyos lang. No? Kaya araw-araw, Lord, salamat po. Gising na naman ako. Renew in me. Renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation. Ang kaligtasan, ang kagalakan. Yung first love mo, di ba? Excited ka. Nung nakilala mo si Panginoong Jesucristo, yung fire na nandiyan, excited ka. Wow, kahit sino makilala mo, ay, si Panginoong Jesucristo. Ganyan, unti-unti ay nawawala yung excitement na yan. Unti-unti ay wala na, nanahimik ka na. Nagtatago ka na sa lungga. Wala na, nasaan na ang iyong joy of your salvation na isa ka sa kinatagpo ng Panginoong Jesucristo upang maging kanyang manggagawa. Kagaya ni Pablo. Nahihiya kasi ako dahil dati ang sama ko ang ganito ko ganyan ako pagkatao ko. That is not from the Lord. That is the condemnation of the enemy. When you are in Christ, there is no more condemnation. Binura na ng Diyos ang ating mga kasalanan noong mga panahon na yon. Kaya tayo mismo, wag nating balikan yung mga kasalanan na yon dahil tapos na yon. It's been blotted out. You were forgiven. Bagong buhay ka na nga. Kaya nga, you are a new creation in spirit. Ikaw mismo magbabalik doon sa nangyari sa iyo, yung kasalanan mo. Balikan mo yung sitwasyon na yun, nung dati na ikaw ay ganyan, tapos sabihin mo, Panginoon, grabe ka, napakabuti mo po talaga. Ganon dapat ang gawin, hindi yung balikan, ay, grabe talaga ako kasalanan, hindi ako karapat-dapat sa Diyos, hindi ako ganyan, ay naku po. Kaya talunan ka, dahil pinakikinggan mo ang demonyo sa halip na ang pakinggan mo ay ang mga salita ng Diyos. Ay meditate mo ay ang mga salita ng Diyos. When you are in Christ, there is no more condemnation. Tapos na ang lumang buhay ko. I am a new creation. No? So kung balikan natin ang nakaraan natin, balikan natin yun upang mas ma-appreciate natin ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin na grabe, wow, nung panahon na yun. Nakakahiya yung ginawa ko, nakakahiya. Ha? Subalit, yun yung mga nakaraan natin, yun yung magbibigay sa atin ng kagalakan sa puso. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi mo hinayaan na magumon ako sa druga, magumon ako sa addiction, magumon ako sa ganitong mga kasalanan. Pinili mo ako, kinuha mo ako, kinatagpo mo ako. Salamat po, Lord Jesus. Ganun dapat ang mangyayari sa atin. Kung balikan natin yung ating mga nakaraan, the more na tayo ma-appreciate natin ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin dahil hindi na tayo lumalakad doon sa lumang pagkatao natin kundi linalakaran na natin ngayon ang ating mga pananampalataya kay Kristo one day at a time. Hallelujah. Oh God.
You are so good to us. Salamat po, Banal na Espiritu. Glory to God Almighty. Na kayo ay nangusap sa amin. Salamat po sa iyong revelation. Salamat po sa iyong mga paalala. Kung sino man po, Panginoong Jesucristo, ang iyong tinatawag ngayon, Lord, bigyan mo sila ng kalakasan ng loob. Bigyan mo sila ng malinaw na pag-iisip. Sukatin mo ang kanilang mga motibo sa pagsisilbi nila sa inyo, sapagkat wala pong nakatago sa inyo, Panginoong Jesus. Alam mo ang pinakailalim na nararamdaman namin, emosyon namin, anong mga iniisip, wala pong nakatago. At mananagot kami sa inyo sa darating sa panahon, sa tamang panahon. Kaya ituwid mo po, Panginoong Hesus, ang aming mga motibo sa pagsisilbi namin sa inyo. Na pure, dalisay, na uri ng pagmamahal ang aming mararanasan, ang aming magiging motibo kung bakit andito kami, nagsisilbi sa iyo. Libre, walang tinatanggap, walang mga iniisip na kung ano-anong mga love gift. Libre naming iniaalay ang aming mga buhay para sa iyo. Sapagkat libre mo kaming niligtas. Na sa araw-araw ay ipaalala mo sa amin, Banal na Espiritu, ang kagalakan ng aming kaligtasan, the joy of our salvation. Kapag yun ang aming maging inspirasyon, na hindi kami maging kontento na kami ay ligtas na. Sa palibot namin, sa kapaligiran, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid, sa aming mga pinsan, andoon, maraming hindi nakakakilala sa iyo, Panginoong Hesus. Oh Lord, gamitin mo ang aming mga buhay. Let your fire be upon us, Holy Spirit. Give us the fresh fire, fresh anointing. Nang sa ganoon po, ay magkaroon kami ng boldness and courage to share your goodness in our lives, to share your faithfulness in our lives. So, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon Jesus. Thank you. Thank you sa kaligtasan na iyong ibinigay sa amin. Thank you. Thank you. You are so good to us. Hallelujah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, Father, thank you. Oh, hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat dahil kinatagpo mo kami. Salamat sa conviction of the heart. Holy Spirit, thank you. It is our prayer na nakatagpuin mo ang bawat isa. It's our prayer na kung sino man po ang iyong mga tinatawag, kung ano man po ang kanilang mga katawagan, Panginoon, i-reveal mo po sa bawat isa. Hindi nila iisipin ang mga ganito, paano, wala silang ibang mga iisipin, kundi ikaw ang tingnan ka. I'm here to serve. Yung mga puso namin ay niaalay namin sa inyo para sa iyong gawain ng Panginoon. Yes, Lord. Thank you. Salamat sa iyong mga salita. And seal these words, Father, na hindi ito mananakaw ng demonyo, kundi ito ay nasa mga isipan namin, ng mga puso namin, at ito ay aming maging gabay upang patuloy naming nilalakaran o lakaran ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po. At sino-sino man ang nangangailangan ng iyong comfort, ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan sa puso, ng iyong ng fruit of the Spirit, ng mga provision, Panginoon, you are our great provider, Lord Jesus.
Pour out your blessings upon each of us and sa aming mga pamilya, sa aming mga, sa sino-sino pa mang nandito na nagre-represent sa kanilang mga pamilya. Panginoon, I am declaring blessings upon blessings, healing upon their bodies, healing upon their families, even healing upon their pockets, upon their financial poverty. In the name of Jesus, ikaw ang may-ari ng lahat at kami ay naniniwala sa inyo na kung ang aming mga katawan, ang aming mga espiritu ay matuwid sa iyong harapan, Panginoon Diyos Ama, ibibigay mo ang aming mga pangangailangan higit pa man sa aming mga inaasahan. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming binabalik, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Woo! God is good all the time. Ang sarap ng salita ng Diyos. Kung kayo naman, alam mo yung mga katin Jesus, ako habang ako'y naguhugas ng plato, habang ako'y naglilinis, nire-replay ko ang ating mga Bible studies at lumalakas ang aking yung spiritual strength ko ba, lumalakas ako na hindi ako nangihina. Bakit? Kapag ang ating espiritu ay puno ng pagkaing espiritual, mga katin Jesus, lumalakas ang ating mga pisikal. No? Kaya ay ang advice ko sa inyo ay i-replay nyo ang mga Bible study natin habang nandiyan pa yan sa Facebook, sapagkat inaalis ni Facebook yun, 30 days lang. Praise the Lord. At mayroon tayong YouTube na na-replay natin. Gumagawa ako ng playlist na kung saan ay from June ganyan, July ganyan. So may series siya, may series tuloy-tuloy na maririnig natin. Yun ang ginagawa ko, continuous doon sa YouTube, continuous tuloy-tuloy kung habang tapos na ang isang oras na ito, kalahati, tuloy na naman sa panibagong ano na naman, ganyan, continuous ang naririnig ko at lumalakas ang aking espiritu sapagkat buong araw ko naririnig ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos. Oh hallelujah, napakabuti ng Diyos. Kailangan nating magsubsob tayo sa salita ng Diyos at yung anointing ba ng Holy Spirit ay nandito sa ating, to God be the glory, na kung pakinggan natin ang salita ng Diyos, matindi, tumutusok sa mga puso natin at binabago tayo ng Diyos. Kaya yun ang gawin natin, mga kating Jesus. Kung tayo ay mayroong unlimited internet connection, makinig tayo sa salita ng Diyos. May series tayo doon o sa YouTube na sa June, sa July o whatever. Pakinggan natin yun at tuloy-tuloy nating pakinggan ang salita ng Diyos. Malalaman mo, grabe ang anointing ng Holy Spirit. To God be the glory. Kung tayo lamang ay bukas sa kaating mga puso, mga kating Jesus. No? So magbabad tayo sa Kanya upang maiwasan natin ang mga tukso ng kaaway ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Hanggang sa muli. Jesus loves us and God bless us all. No? Ang sarap makinig sa salita ng Diyos. Bye-bye.